Hello Alsians! Ako nga pala ang inyong facilitator para sa segment na ito, si Sir Ben Mark C. Pineda. And you can call me Sir Ben. Andito ako upang ibahagi sa inyo ang lesson natin para sa segment na ito. It's about computers, machines that makes work more efficient. Bago ang lahat, hayaan niyong ipakita ko muna sa inyo kung ano ang inyong matututunan pagkatapos ng lesson na ito. Una, define computer and computer system. Malalaman mo kung ano ang computer at ang sistema nito. Pangalawa, name the basic computer parts. Mapapangalanan kung ano ang bumubuo o mga parte ng isang computer. Pangatlo, describe how computers work. Malalaman mo kung paano ito magagamit o gamitin sa ibang bagay. Okay, ngayon maaari na tayong magsimula. Pero bago yan, may ideya ka na ba kung ano ang itsura ng isang computer? Meron akong inihandang answer sheet na nasa iyong pangangalaga at buklatin mo ito sa page 2. Gusto kong iguhit mo kung ano ang naiisip mo kapag naririnig mo ang salitang computer. Iguhit mo ito sa page 2 ng iyong answer sheet sa loob lamang ng 2.5 minuto. Okay, simulan na natin. Bawat bata may tanong, Ba't ganito? Ba't ganon? hayaang buksan ang isipan. Sa science o agham, tayo na sa sineskwela. Tuklasin natin ang siyensya. Buksan ang pag-iisip, Tayo'y likas na scientist. Tayo na sa sineskwela. Tuklasin natin ang siyensya. Kinabukasan ng ating bayan, siguradong makakamtan. Sa daigdig ng agham, tuklasin ang kaalaman. Halina't lumipad sa daigdig ng isipan. Tayo na sa sineskwela. Tuklasin natin ang siyensya. buksan ang pag-iisip. Tayo'y likas na scientist. Tayo na sa sineskwela. Tuklasin natin ang siyensya. Kinabukasan ng ating bayan, siguradong makakamtan. Kaya habang maaga, Mag-aral ng siyensya sa teknolohiya, ang buhay ay gaganda. Tayo na sa sineskwela. Tuklasin natin ang siyensya. buksan ang pag-iisip. Tayo'y likas na scientist. Tayo na sa sineskwela. Tuklasin natin ang siyensya. Kinabukasan ng ating bayan, siguradong matatanda. Sa sineskwela, tuklasin natin ang siyensya. Daigdig ay sasaya. Salamat sa siyensya. Okay, stop. Ngayon, ihambing natin ang iyong gawa sa imahe na ito. May pagkakapareho ba? Ito nga pala ay isang basic desktop computer. Ngayon, ihambing mo silang dalawa. May pagkakapareho ba? Ngayon, tingnan naman natin ang illustration na ito. Ano ang iyong napapansin?
Marami. Merong barangay health center. Merong babae na nagngangalang Mrs. Gonzales. May mga pasyente. May computer. At merong printer at mga papel. Ngayon, simulan natin. Si Mrs. Gonzales ay isang barangay health officer at nagtatrabaho siya sa barangay health center. Gamit ng computer, ipinapasok at iniimbak ni Mrs. Gonzales ang record ng kabuoang dami ng mga gamot at mga gamot na ipinamimigay sa mga pasyente sa pamamagitan ng pag-encode nito sa computer. Gamit ang computer na nakakonekta sa printer, ipiprint naman ni Mrs. Gonzales ang mga updated record na ibibigay naman para sa doktor at mga pasyente. Ang bilis ng proseso, di ba? Paano na lang kung walang computer? Baka siguro hanggang ngayon, nagsusulat pa rin si Mrs. Gonzales. O di kaya naman, ay gumagamit pa siya ng makalumang makina na typewriter na pagkahirap din gamitin. Kaya naman, napakalaking halaga at tulong ng nagagawa ng computer kay Mrs. Gonzales. Ano sa palagay mo? Dumako tayo sa kasunod. Ano nga ba ang computer? Well, technically speaking, a computer is any counting device. To compute means to count and solve number problems. Ang computer daw ay isang teknolohiya sa pagbibilang. Sabi nga, ang pagkukwenta ay pagbibilang upang mahanap ang sagot sa mga number problems. Nakakita na ba kayo ng isang calculator? Isang maliit na computer device upang makapagkwenta ng mabilis. Halimbawa, 5,468 times 456 plus 1,987. Well, kapag gagawin natin ito, manually ay may hirapan at matatagalan tayo sa pagkukwenta nito. Pero kung gagamit tayo ng isang calculator, kapag na-encode na natin ang mga numero, ay mabilis na lalabas ang sagot. At ito ang sagot. 2,495,395. Ang bilis, di ba? Ang sabi rin dito, a computer is an electronic device that can interpret and execute or do program commands. Ang computer daw ay isang electronic device na nakakabasa at nakagagawa ng mga command o utos sa program system ng computer na magmumula sa gumagamit nito. And also, a computer is an electronic device. Ang computer daw ay isang device na ginagamitan ng elektrisidad o kuryente. Meaning, walang kuryente, walang computer. Meron ba kayong mga electronic device o kagamitan di kuryente sa inyong bahay katulad nitong mga ito? Well, mabuti kung ganon. Okay, dumakot na naman tayo sa computer system and parts. Ang computer system ay nahahati sa tatlong grupo o kategorya. First o una ay ang input, storage, and processor, and output. Okay, ulitin natin ha. Input, storage and processor, and output. Simulan natin sa input. Input refers to the parts through which information
is received by the computer. When you input data or information, it is encoded, translated into something that a computer can understand. Ito yung parte ng computer na kung saan ikaw ang nagbibigay ng information o command sa computer na dapat ay naiintindihan ng computer. Kasi meron din niyang limitasyon na kapag ang binigay mo ay mali sa pagkakaintindi ng computer, ay magre-resulta ito sa error. Error, tama. O hindi pagsunod ng computer. Well, parang nanay mo lang yan. Kapag inutusan ka at nagkamali ka, ay magre-resulta ito sa hindi ninyo pagkakaintindihan. Ano-ano itong mga parte ng computer na nakakapag-input? Under ng input, meron tayong keyboard, mouse, at drives. First, keyboard. The keyboard is used to encode or input information that the computer can understand. Ito ang ginagamit upang makapag-encode sa computer. Meron itong letter buttons, number buttons, and mga function buttons o mga utility buttons na magagamit sa pag-encode. Next is mouse. This is a tool that we use to click, select, and move items on the screen. It commands the computer on what to do. It lessens the use of a keyboard. Ito naman ay nagre-representa ng iyong mga daliri sa computer, itong keyboard na ito. Sa pamamagitan ng arrow na makikita sa monitor ng computer, ay maaari mong i-click na lang ang mga bagay na makikita mo at mga nais mong gawin sa computer. Magagawa mo ang mga bagay na kadalasan ay hindi mo magagawa sa keyboard. Next is drives. Drives are found in the Central Processing Unit or CPU. These are used to insert a CD-ROM or a floppy disk. Dito mo naman magagamit ang mga compact disk o yung sinasabi natin o yung alam natin na CD na naglalaman ng mga impormasyon. Pabasahin ng drive ang nilalaman ng CD at maaari mong galawin o kopyahin ang nilalaman nito kung sakaling ito ay iyong kakailanganin. Tumako naman tayo sa storage and processor. Dito ay meron tayong CPU, hard disk, at modem. First is CPU. CPU, this stands for Central Processing Unit. The CPU is where the processing and storage happens. It is the part where the processor, hard disk, and modem are located. Ito ang utak ng computer. Dito dumadaan at lumalabas ang mga impormasyon. At ang umiintindi sa lahat ng nais mong i-command sa computer. Wala, parang tao rin yan. Kung ano ang naiisip ng utak, ay siyang ibabato nito sa katawan mo upang gawin ang iyong naisin. Hard disk. This is a storage device for data found inside the CPU. It cannot be seen from the outside. Hard disk. This is a storage device for data found inside the CPU.
It cannot be seen from the outside. Hard disks now contain enough space or memory to accommodate a very big amount of data. Ito naman yung imbakan yan, ng mga impormasyon na inilalagay sa computer. Nakadepende sa laki ng memory ng imbakan yung kaya niyang i-imbak. Parang backpack mo ito. Lagayan ng kung ano-ano, pero hindi lahat kayang ilagay. Modem. This is a device inside the CPU that allows the computer to network, communicate with other computers, or surf the internet. Well, the internet is a worldwide network of computers. Modems allow emails or electronic mail to be sent from one computer to another using telephone lines. Ito naman yung parte ng processor na nakakapag-connecta sa atin sa internet. Nakakapag-receive ng mga online messages or email at nakakapag-connecta sa iba pang mga computer. Katulad ng cellphone, kaya din kumonekta ng computer sa malalayong lugar sa pamamagitan ng modem. At ang panghuli ay ang output. Under ng output ay computer monitor or screen, speaker, and printer. Ang computer monitor or computer screen, this is where a temporary or soft copy of the data is shown to the computer user. The user can store this data in the hard disk or floppy disk and make hard copies on paper later on. Ito yung parte ng computer na kung saan sa pamamagitan ng ating mga mata ay makikita natin kung ano-ano ang mga ginagawa natin sa computer. Gamit ang mouse at keyboard ay maaari mong gawin ang mga nais mong gawin sa computer. Next is speaker. The speaker allows the computers to play music and make sound. Ito ang bahagi ng computer na tumutulong sa pagpapalawig ng impormasyon na ginagamitan ng ating mga tenga. Madalas mo itong magagamit sa pakikinig ng musika o kapag meron kang katawagan gamit ang iyong computer. Printer. A device used to make hard copies or printouts. A hard copy is a copy of a document on paper. Magagamit mo naman ang printer kapag ikaw ay mag-iimprinta ng mga impormasyon na kakailanganin mo tulad ng mga liham at imahe na manggagaling naman sa computer. So, from computer to printer. Yan. Okay, balikan natin ang ating mga tinalakay. Ano nga ang computer? A computer is an electronic device that can interpret and execute or do program commands. Okay. Ano naman yung computer system and its part or parts? First is input, storage and processor, and output. Under input, there is keyboard, mouse, drives, and under storage and processor, CPU, hard disk, modem. And output, computer monitor or computer screen, speaker, and printer. So, ito lahat yan. Okay, sa pagkakataong ito,
Sa loob ng 5 minuto, sagutan mo naman ang mga tanong na ito sa iyong answer sheet na matatagpuan sa page 3. Ayan, ano itong mga tanong na ito? How do you define a computer? Para sa iyo, ano ang computer? Why is a computer literacy important? Bakit mahalaga ang may kaalaman pagdating sa computer? Okay, maaari mo itong isagot sa iyong komportableng lengguwahe. Kung ikaw man ay Tagalog, Bisaya, or English, ay ikaw na ang bahala. Bawat bata may tanong, Ba't ganito? Ba't ganon? hayaang buksan ang isipan. Sa science o agham, tayo na sa sinueskwela. Tuklasin natin ang siyensya. Buksan ang pag-iisip. Tayo'y likas na scientist. Tayo na sa sinueskwela. Tuklasin natin ang siyensya. Kinabukasan ng ating bayan, siguradong makakamtan. Sa daigdig ng agham, tuklasin ang kaalaman. Halina't lumipad sa daigdig ng isipan. Tayo na sa sinueskwela. Tuklasin natin ang siyensya. Buksan ang pag-iisip. Tayo'y likas na scientist. Tayo na sa sinueskwela. Tuklasin natin ang siyensya. Kinabukasan ng ating bayan, siguradong makakamtan. Kaya habang maaga, Mag-aral ng siyensya sa teknolohiya, ang buhay ay gaganda. Tayo na sa sinueskwela. Tuklasin natin ang siyensya. buksan ang pag-iisip. Tayo'y likas na scientist. Tayo na sa sinueskwela. Tuklasin natin ang siyensya. Kinabukasan ng ating bayan, siguradong makakanda. Sa sinueskwela, tuklasin natin ang siyensya. Daigdig ay sasaya. Salamat sa siyensya. Bawat bata may tanong, Ba't ganito? Ba't ganon? hayaang buksan ang isipan. Sa science o agham, tayo na sa sinueskwela. Tuklasin natin ang siyensya. Buksan ang pag-iisip. Tayo'y likas na scientist. Tayo na sa sinueskwela. Tuklasin natin ang siyensya. Kinabukasan ng ating bayan, siguradong makakamtan. Sa daigdig ng agham, tuklasin ang kaalaman. Halina't lumipad sa daigdig ng isipan. Tayo na sa sinueskwela. Tuklasin natin ang siyensya. Buksan ang pag-iisip. Tayo'y likas na scientist. Tayo na sa sinueskwela. Tuklasin natin
siyensya, kinabukasan ng ating bayan, siguradong makakamtan. Kaya habang maaga, Mag-aral ng siyensya sa teknolohiya, ang buhay ay gaganda. Tayo na sa siniskwela, tuklasin natin ang siyensya. buksan ang pag-iisip. Tayo'y likas na scientist. Tayo na sa siniskwela, tuklasin natin ang siyensya. Kinabukasan ng ating bayan, siguradong makakanda. Sa siniskwela. Ngayon naman, sa loob ng 5 minuto, sagutan mo ito sa iyong answer sheet na matatagpuan sa page 4. Arrange these computer parts according to its computer system. Input, storage and processor, and output. So ilulugar mo lang kung ano itong mga nasa screen at ilalagay mo dun sa ating tatlong computer system, which is yung input, storage and processor, at output. Bawat bata may tanong, Ba't ganito? Ba't ganon? hayaang buksan ang isipan. Sa science o agham, tayo na sa siniskwela, tuklasin natin ang siyensya. Buksan ang pag-iisip. Tayo'y likas na scientist. Tayo na sa siniskwela, tuklasin natin ang siyensya. Kinabukasan ng ating bayan, siguradong makakamtan. Sa daigdig ng agham, tuklasin ang kaalaman. Halina't lumipad sa daigdig ng isipan. Tayo na sa siniskwela, tuklasin natin ang siyensya. Buksan ang pag-iisip. Tayo'y likas na scientist. Tayo na sa siniskwela, tuklasin natin ang siyensya. Kinabukasan ng ating bayan, siguradong makakamtan. Kaya habang maaga, Mag-aral ng siyensya sa teknolohiya, ang buhay ay gaganda. Tayo na sa siniskwela, tuklasin natin ang siyensya. buksan ang pag-iisip. Tayo'y likas na scientist. Tayo na sa siniskwela, tuklasin natin ang siyensya. Kinabukasan ng ating bayan, siguradong makakanda. Sa siniskwela. Bawat bata may tanong, Ba't ganito? Ba't ganon? hayaang buksan ang isipan. Sa science o agham, tayo na sa siniskwela, tuklasin natin ang siyensya. Buksan ang pag-iisip. Tayo'y likas na scientist. Tayo na sa siniskwela, tuklasin natin ang siyensya. Kinabukasan ng ating bayan, siguradong makakamtan. Sa daigdig ng agham, tuklasin
Tuklasin ang kaalaman. Halina't lumipad sa daigdig ng isipan. Tayo na sa sineskwela, tuklasin natin ang siyensya. Buksan ang pag-iisip. Tayo'y likas na scientist. Tayo na sa sineskwela, tuklasin natin ang siyensya. Kinabukasan ng ating bayan, siguradong makakamtan. Kaya habang maaga, Mag-aral ng siyensya sa teknolohiya, ang buhay ay gaganda. Tayo na sa sineskwela, tuklasin natin ang siyensya. buksan ang pag-iisip. Tayo'y likas na scientist. Tayo na sa sineskwela, tuklasin natin ang siyensya. Kinabukasan ng ating bayan, siguradong makakanda. Sa sineskwela, tuklasin natin ang siyensya. Daigdig ay sasaya, salamat sa siyensya. At para sa huling part, sagutan mo naman ang gawain na nasa iyong answer sheet na matatagpuan sa page 5. At pagkatapos nun, ay maaari mo na itong isilid sa envelope at ipasa ito sa iyong guro. Okay, maraming salamat, Alshans. At hanggang dito na lamang. At mabuhay kayo. Mabuhay ang ALS, ang Alternative Learning System. Bawat bata may tanong, Ba't ganito? Ba't ganon? hayaang buksan ang isipan. Sa science o agham, tayo na sa sineskwela, tuklasin natin